Unang Kronika, Kabanata 20. Nang sumapit ang tagsibol, panahon na karaniwang ang mga hari nakikipagdigma, lumabas ang hukbo ng Israel na pinamumunuan ni Joab at sinalakay ang lupain ng mga Amonita. Umabot sila sa Raba, kinubkob nila ito at pagkatapos ay sinunog nila. Subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Kinuha ni David sa ulo ng Diyos-Diyosang si Molek ang koronang ginto nito na tumitimbang ng 35 kilo. Tinanggal niya mula rito ang nakapalamuting mamahaling bato at inilagay niya sa kanyang sariling korona. Marami siyang kinuha mula sa nasamsam sa lunsod. Binihag niya ang mga mamamayan. Binigyan niya ang mga ito ng mga lagari at iba't ibang matatalim at matutulis na kasangkapang bakal, at sila'y sapilitang pinagtrabaho. Ganoon din ang ginawa niya sa lahat ng mamamayan ng iba pang lunsod ng mga Amonita. Pagkatapos, si David at ang buong bayan ay bumalik na sa Jerusalem. Pagkatapos nito ay nakipaglaban naman sila sa mga Filisteo sa Gezer. Sa labanang ito, napatay ni Sibekay na Husatita si Sipay, na nagmula sa lahi ng mga higante, at natalo ang mga Filisteo. Sa isa pang pakikidigma laban sa mga Filisteo, si Lami na kapatid ni Goliath na taga-Gat ay napatay ni Elhanan na anak ni Jair. Ang hawakan ng kanyang sibat ay sinlaki ng hawakan na ginagamit sa habihan ng tela. Sa isa pang labanan na naganap naman sa Gat, may isa pang higante roon na may 24 na daliri, 6 sa paat kamay. Nang laitin nito ang Israel, pinatay ito ni Jonathan, ang pamangkin ni David, sa kanyang kapatid na si Simea. Ang mga higanting ito ay buhat sa lahi ng mga higanting taga-Gat, at napatay silang lahat ni David at ng mga tauhan niya.